maintindihan kung bakit kayo nilagay dyan eh. Hindi kayo nilagay. Binoto. Ha? Hindi ko maintindihan at dapat tinatanggal na kayo eh. Eh yun yung wala namang conviction. Tinanggal nga dyan for ethics eh. Eh kayo pa kaya convicted. Sa madaling salita, guilty. Beyond reasonable doubt that you are a child abuser. Ididiin ko pa, child abuser. At hindi po ako nagsabi niyan, korte. Ha? Korte po nagsabi sa madaling salita na patunayan, may mga witness, hanggang nagkaroon ng cross-examination, at sinabing ikaw ay isang nang-aabuso. Ha? Eh yun na ikaw ay convicted. Kaya, alam niyo madam, kung meron mang may karapatan, wala ho kayo. Sigurado ako doon. Negative. Negative po kayo. Hindi nga ako kayo zero eh. Negative po kayo. Talagang kayo ay walang karapatan. Oh, pakinggan natin ha kung papaano binanatan ni Castro itong Iglesia ni Cristo at binara naman siya ni Panelo. Yun. Iba talaga tong abogado na matalino na to. Hindi katulad nung isang bobong abogado na disbar 2 beses. Lakas makasabi nung animal na yun, bobo daw tayo mga DDS. Eh, ikaw nga, 2 beses ka na disbar eh. Anong tawag sa'yo? Mas bobo ka pa sa tanga. Di ba? Oh. Panoorin natin ito. Panoorin natin itong banat ni Castro. Oh, tingin. Oh. Ikaw, Sec Manelo, you think the rallies ba is still an effective tool in terms of, pushing our public servants to do something or not? Definitely, pressure yun. Pressure yun, lalo na kung marami. Tapos nakikita mo, iba-ibang grupo na eh. Yung sa 18, simbahan. Ako, yung sa 31. Kala ko sa mga dilaw yun. Kila Tony Carpio yun. Kasama. Kila Tony Carpio yun eh. Kasama. Oo. Tapos yung sa Luneta, malaba. Although, Ito si attorney Panelo talagang ginagano niyo pa yung mga kakasama niya. Kasi yung kasama niya dito, yung nasa kaliwa, yung ICC na ewan ko, prosecutor, abogado, di ko alam kung anong ba posisyon niyan. Nanggugulo na. Pero ano yan, makakaliwa yan. Alam na natin kung ano ibig sabihin ng makakaliwa. Di ba? Alam natin yan. Yan ay parte ho ng mga makakaliwang grupo. Di ba? Alam na ho natin yan. Matik na yan. Gago! Oh. Kaya pa na yan tingin niya dito eh. Ay, alam mo ba naman, si Sec Panelo, masungit pa naman yan. Maano pa naman yan. in support of the president, pero effectively you're supporting sana also. Pero ikaw, Sec Panelo, do you agree that it is not a matter of paramihan ng tao sa Well, alagang, sabi ko nga from the very start, di ba? Yung military, hindi gagalaw yan. Kung ang tao, wala dyan. Ang history natin shows that military will only come out or withdraw its support pag nakita nila ang tao nandiyan. Yo. Hindi mo mapapalabas siya. kayo, Congressman Castro? That's a good answer. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kasi tinatanong siya kung may ano ba, meron bang value yung marami ang umaten sa INC. Ang sagot niya kagad, importante yan. Kasi nga, tandaan ninyo, ang military, hindi ho yung gagalaw without the people. Bakit ho kanyo? Sandali. Ibig mo bang sabihin, banat ba'y nag-i-incite to sedition si Panelo? I don't think so. You do not understand the Constitution. If that's the way you think. Kasi kung babasahin ninyo sa ating konstitusyon, ha? Ito, Google natin, ha? Oh. AFP. AFP. Fernandez, hindi F, ha? Hindi P, hindi pala P. Baka mami AFP yan, eh. AFP. Okay? Ito ho, sabi sa ating konstitusyon, chatomate. Ito ha, sabi pa nga ng what is the constitutional norm of, ito, the armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Yan ang nakalagay dyan. Nasa section 4 po yan. Kaya nga, chatomate, kasi hindi ko makita yung eksaktong, nasa yung konstitusyon natin yan eh. Kasi para mas maintindihan natin,
na hindi ho nag-i-incite ng sedition si Panelo. Yan po ay nakalagay sa section I think section wait. Ito lang. Nasa yan. Sa 1987 Constitution Article 2, Section 3. Civilian authority is at all times supreme over the military. Ibig sabihin, tayo ay mas mataas. Tayong mga Pilipino, tayong sibilyan, mas mataas tayo over the military. Supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state. It doesn't says protector of the government officials or the politicians. Sabi dito, it is the protector of the people and the state. Its goal to secure the sovereignty of the state and integrity of the nation. National territory. Ayan po, ibig sabihin, ang kanilang trabaho, protektahan ng tao at yung state. Ang goal nito, yung sovereignty ng ating territory. Yan po ang trabaho ng AFP. Sa madaling salita ho, mga kababayan, in a simple and layman's term, ang mga sundalo, ang Army, AFP, Armed Forces of the Philippines, na andyan sila to protect the rights of every ordinary citizen, especially yung talagang Kaya nga, pag nagsalita na ang taong bayan, that's the time na sumusunod. Sa madaling salita, yung will of the people, yan po ay command sa AFP. Kaya nga sabi ni Panelo dito, napaka-importante na hindi gumagalaw ang AFP without the will of the people. Kung ano ang talagang saloobin ng majority ng mga tao. Napaka-importante, tao. Kaya hindi mo pwedeng ibaliwala ang nangyaring rally. Kasi yan po ang damdamin ng tao. And, sabi nga sa Section 3, civilian authority is at all times supreme over the military. Maganda ho nga maintindihan ho natin yan. Kaya hindi ho inciting to sedition ito. Sinasabi lang, kung ang boses na ng taong bayan ay ganito, dapat pong sumunod ang ating mga kasundaluhan. Do you think that Noong rally sa 31, malaki ito dahil combination ito nung lahat ng mga impeachment complaints, yung tatlo na impeachment complaints, kasama na dyan yung lahat pa ng supporter ng impeachment. So, tinatanong kasi yung rally na naganap sa kanila. Ang sagot niya, hindi, meron pa tayong mas malaking rally. Ano? Bakit? Aminado ka ba na nilangaw talaga yung rally nyo? Kasi pag tinanong mo mga INC tsaka yung iba pang dumalo nung nakaraang prayer rally, wala silang sasabihin, hindi, meron pa kaming next na mas malaki. Ikaw, tinanong ka tungkol sa rally nyo, ano sagot mo? Hindi, meron kaming mas malaki sa January 31. Bakit ganun ang sagot mo? Kasi alam mong nilangaw kayo, di ba? Alam mong walang nagpunta nung nakaraan yung rally. Pautot ninyo, bilang lang siguro yun. Sa tingin ko nga, mga organizer lang yun, tsaka yung mga vlogger na gustong kumita eh. Di ba? Talay. At least malinaw ito. Hindi ito nagkukunwari. Nako! Ayan ang unang banat. Malinaw daw ito. Hindi ito nagkukunwari. Sandali lang, Franz Castro, ha? Mawalang galang na, di naman kay kagalang-galang. Paano nangyaring nagkunwari ang Iglesia ni Cristo? Ang linaw ng kanilang sinabi, we are against the impeachment of the Vice President. Ang linaw wala nang lilinaw pa doon. Wala nang lilinaw pa doon. And we support the statement of the President because he is also against the impeachment of the Vice President.
Anong malabo doon sa pinag-uusapan? Bingi ka ba? Bulag ka ba? Sorry po hindi ako sa nanlala ito sa may mga kapansanan. Pero anong doon na malabo? O baka naman nakita mo, nabasa mo, o tanga ka lang talaga? Nagtatanong lang po. Ang linaw po kasi ng sinabi ng Iglesia ni Cristo. And other issues such as economic problem issues, mahal ng bilihin, ang linaw ho eh. Alam mo, kaya nga sinasabi natin paulit-ulit eh, this is not about Marcos and Duterte. This is about taking care of every Filipino na napababayaan na because of the politics of Romualdez. Basic ko yun. Alam mo, madam, ang mga Duterte, tahimik po yan. As a matter of fact, hindi ho lumalaban yan hanggang hindi mo na talaga grabe ho yung mga akusasyon yung kasinungalingan. Matagal na po. Kita nyo naman, di ba, sinabi ni VP Sara Duterte, there was a time na magkasama sila ni Marcos na nainis siya doon sa humingi ng relo tapos hindi binigay. Di ba? Nagsalita po ba si VP Sara doon? Hindi. Binanata niya ba ang kanyang partner na presidente? Hindi. Ganun no ang mga Duterte. Kailan lang nagsimula na bumanat si VP Sara Duterte? Nung iniipit na siya ng mga balalay ni Romualdez sa Kamara. Kung saan, kung ano-ano nang binibintang, puro kasinungalingan na, pinakikialaman na hindi dapat pakialaman, that's the only time. That's what we call politicizing. Bakit to ginagawa yun? Kasi nga, alam naman natin ng lahat, wala naman siguro bobong Pilipino na magsasabing hindi niya alam na tatakbo si Romualdez presidente. Pero ako gusto kong tumakbo yung mama na yun eh. Kasi pag tumakbo yung mama na yun, ako 100% sigurado akong tatakbo si VP Sara Duterte. Sigurado ako. Yun ang talagang trigger point na tatakbo si VP. Alam mo si VP Sara Duterte, hindi ho yan napatunayan natin noong 2022, hindi po siya sakim sa kapangyarihan. If she is greedy sa power, kanya na ho ang presidency noong 2022. Bakit? Mantakin mo yung tatay niya, ang taas. Mantakin mo, people were na siya na ang tatakbo na presidente susunod. And they want continuation from PRRD to Vice President Sara Duterte. Gusto nila yon. As a matter of fact, sa survey yan, ang taas niya compare sa mga susunod. Malayo pa nga si BBM noon, I think 3rd or 4th. Talagang napakataas ni VP Sara Duterte. And yet, nagbigay daan siya kay Marcos. Sabi niya, hindi, okay lang. Hindi ko naman yan. It's not my dream. It's not us na yung gusto namin sunod-sunod. Ayaw nila niyan. Di ba? Paano ko pa masasabi sa inyo? Ano pa masasabi ko sa inyo kung bakit gano'n ang mga Duterte? Isipin mo, nung naalala nyo, nag-aaway yung between Cayetano at saka yung si Velasco. Naalala nyo nun? Sabi nung ibang mga congressman, sir, para wala nang, ito suggestion nila kay PRRD, sir, para wala nang gulo between Velasco and Cayetano, better kung ang speaker yung anak mo na lang si Pulong Duterte. Alam mo, sabi ni Pangulong Duterte, pag siya naging speaker, I will resign as a president. Publicly niya sinabi yun, mantakin mo, o ikaw ba naman si Pulong? Tatakbo ka pa ba? Na, ibig sabihin, ipipilit mo pa ba na mag-speaker ka? Kasi sa totoo lang, at that time, tayo lang siya. O kaya yung mga kasamahan niya, gusto namin si Pulong. For sure, grabe ang boto dun. Kasi Duterte yan. Pero wala. Ngayon, ang kapal ng mukha ni pinsan. Walang delikadesa. Mantakin mo. Mantakin mo ha. Hindi na nahiya. Yung pinsan niya ang presidente. Tapos siya nag-speaker. Di ba? Ay, naku, pambihira, oo. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo mga kababayan ito po ay sinyalis na magpakumbaba ang ating Vice President. So what do you mean, Banat Bay, kung makumbaba siya? Simple lang. Ayaw niya ng gulo. Ayaw niya ng gulo. Gusto niya trabaho lang, trabaho. Kaya lang, dahil sa pamumulitika
ni Tony Romualdez at ng kanyang mga alalay diyan sa Kamara, nagkagulo bayan. Nagkahati-hati. Nawasak ang kapayapaan. At malinaw doon yung panawagan ng Iglesia ni Cristo. Tama na ang politika. Intindihin na natin ng taong bayan. Grabe na ang paghihirap ngayon. Kayong mga congressman, instead na magtrabaho kayo, iniistorbo nyo ang bawat departamento, pinatatawag ninyo ng walang kwentang hearing para masiraan lang. Naintindihan niyo ibig sabihin? Yun ang pamumulitika na gustong mahinto ng Iglesia ni Cristo. Malinaw sa malinaw. Walang pagkukunwari na tulad na sinasabi mo, Franz Castro, the child abuser. Convicted siya, ha? Parang peace, di ba? Ito, direct. Parang peace. Talaga naman yun na naman talaga. Wala naman na iba. Narinig mo ba na sinabi ng Iglesia ni Cristo na bumaba ka, Marcos? Wala. Mag-resign ka, Marcos. Sa matter of fact, kasama pa nga sa prayer nila si Marcos eh. Kahit alam ko yung iba, ayaw eh. Pero ganun sila eh. Hindi wala akong ano. Ito na talagang pagpapanagot kay Sara Duterte doon sa no? Ang linaw nun, sinabi naman nila ayaw nilang matanggal sa posisyon si Sara Duterte. Anong pinagsasabi mo? Ano ba? No, doon sa misuse ng pondo ng ating mamamayan. Kaya ang mga taong darating dito sa 31 ay talagang resolve silang kumilos, gumawa ng mga iba pang mga activity para talagang ma-push ang ating Kongreso na ituloy yung impeachment. Kahit yan pala, kaya na ibig sa Luneta. Bakit yun lang sa EDSA, sir? Malitang EDSA right eh. Grabe ka O naman. sinadya nila yun. Grabe ka naman mapanlay. Bakit hindi kayo sa Luneta na makitang langaw kayo? Bakit kayo sa EDSA? Sir, ako nang sasagot sa'yo. Ako nang sasagot sa'yo, Sek. Yun yung sa EDSA. Nagmukha silang langaw eh. Luneta pa kaya. Hindi, grabe yung sila. Nakita nyo yung picture dun sa EDSA? Ay, naku, hanapin natin. Mamaya, pakita natin. Nagkukunti na darating. If pare, risk kasi ng EDSA right? Parang Eto na naman si tagapagtanggol ng mga Hindi kasi pare Hindi. Bakit? Ba't di na ginawa sa New Era? Hindi, kasi yung dahilan mo, sablay eh. Sa totoo lang, sablay. Pare kasi kaya sa EDSA Shrine kasi nandun yung simbahan. Bakit hindi ginawa sa Central ng Iglesia ni Cristo? Na dati naman nilang ginagawa. Naalala ko yan kasi taga-Fairview ko dati. Pagka-anniversary na Iglesia ni Cristo, sarado lahat eh. Kasi nga doon sa may New Era, ewan ko, sorry pasensya na sa Iglesia, di ko po alam kung hanggang ngayon doon pa rin ang Central ninyo. Pero naalala ko yan, nung kabataan ko, bata pa rin naman ako ngayon. Pero nung kabataan ko talaga, kasi taga dyan ako eh, UP ako. UP Diliman, no? Pasensya na, ganun talaga, pautakan lang eh. Totoo. Tapos Claret din ako. So talagang, tas taga-Fairview ako, dadaan ako dyan sa New Era. Tuwing anniversary, hindi sarado lahat ng karsada dyan. Pwede naman nilang gawin doon. Bakit nila ginawa sa Luneta? Kasi they are expecting more. Not just 1 million. Kasi sumama yung iba eh. Kaya nga umabot ng 1.8 eh. Mantakin mo. So yung logic mo, attorney, ewan ko sa'yo, sablay. Yung dahilan mo sablay. Hindi kasi nandun yung parish priest kaya sa EDSA ginawa. Alam mo, madam, buti hindi ako naging abogado. Pag ako abogado, mas lalo ka mayayari. Tuloy. Pasok. Pasok. volunteer. Kasi maganda sana kung Luneta makikita mo. Kasi ito, di ba? Tay. Sa 31 kasi parang alam ko meron din sa LB. Laksan! Sa terda. Tapos gumaganon na naman yung katabi ni Panelo. Okay. Papalusot pa kayo. Pupusta ko, lalangawin din yung 31 nyo. Bili kaya ako ng drone, no?
para magpalipad ng drone doon, sigurado ako lalangawin kayo. Asang Bonifacio. Kasi as you said, yung Sabi ito, sa Luneta yun. yung sa 31 sabi mo, di ba, pro-impeachment. Ah. Pro-impeachment. Ito, Sabi- anti-impeachment yun eh. It's Court of Marcos call. Eh makikita, kung dun sana ginawa, makikita natin kung gaano kalakas ang bawat isa. Well, Yaw! hindi naman paramihan yun, ano? Naksa- Pero kung titignan nyo naman Hindi daw paramihan. Eh di wag na kayo mag-rally. Ang hilig nyo mag-rally, yung mga na nakatakip yung pagmumuka. Bakit nyo pinapakita yon? Kasi gusto nyo masabi sa taong bayan na marami na ang may gusto nito. Oh, merong advocacy ang ganito. Kaya kayo nagrarally. Masusabihin, hindi naman paramihan yan. Porket konti kayo, hindi na paramihan. Franz Castro, kaya ka na lang natatalo sa kaso nyo. Sabagay, di naman ikaw yung abogado. Pero gayon pa man, kita mo sabla yung mga dahilan mo. dumalo doon sa dumalo doon sa 13 for peace kasi for peace. Oh. Hindi naman sinasabing ibang mga issues. Matanong ko lang sa inyo, ma'am. For peace. Para sinasabi ni Franz Castro, yung sa amin, anti-BP Sara talaga. Dito sa iglesia, for peace daw. Oo, pero malinaw doon, it is a support na hindi matanggal si Vice President Sara Duterte. Alinaw ho noon. Kaya nga sinabi nila anti-impeachment. Ano bang mas lilinaw doon? What's your take on those public officers or politicians who participate or who appear in the rallies? Is that a good thing, a bad thing? Ano po bang tingin niyo ron? Ito yung nagpatunay na hindi talaga sinasabi kasi ng leadership nung January 13 na ito ay not political, pero nagpapatunay ito ng kasinungalingan na politically motivated ito kasi nagsalita pa nga doon, di ba, si Congressman Marcoleta at talagang Ididebunk ko natin itong argumento niya. Number one, ako mismo nagpunta ako doon. Kinuwento ko ho sa inyo. Tumakaso ako doon. Although, taga-SMNI ako, so dapat doon kami sa media area. Kasi kaibigan ko yung mga iba doon eh. Doon si Yorme. Actually, ang talagang pinuntahan ko doon si Yorme. Hindi ko alam kung yung mga senador pala nandun din. So pumunta ako. Alam niyo ho ba ang setup? Yung mga politician hindi nakikita. Nandun sila sa stage, nasa likod ng stage, merong malaking harang, hinarangan talaga para hindi ma-politicize. As a matter of fact, nandun pa yung isa sa mga tumatakbong senador under Marcos, si Tolentino. Nandun din, alam ko pumunta rin si Hani Lacuna doon. Magkakaibang partido, magkakalaban sa politika, nagpunta din doon. Kasi nga, the battle cry is tama na politika. Tama na ang politika, asikasuhin na natin ang dapat asikasuhin. That's the battle cry of the INC. Diba? So hindi yung politika yun. Bakit daw pinagsalita si Marcoleta? Pinagsalita po kasi siya, unang-una taga-iglesia ni Cristo siya. Pangalawa po, aside from taga-iglesia ni Cristo siya mismo na witness niya na yung politikang ginagawa sa Kamara na nilalabanan ng INC through this rally, ipinaliwanag niya sa mga kapatiran nila, ito ang nangyayari sa Kamara. As a matter of fact, ang linaw doon, we are not against the impeachment per se. What we are against is yung process na ginawa. Yung pag-abuse ng mga process. Yun yung sinasabi ng Iglesia ni Cristo na pinaliwanag din naman po sa perspektibo ng isang taong nasa loob mismo ng Congress. Kasi yun ang nilalabanan ng INC at that time. The politicizing of everything, tapos yung walang pagdaan sa due process, yan ang nilalabanan. Yan po ang sinasabing tama na yan. Ang asikasuhin natin pangangailangan ng bawat Pilipino. Economy. Yung economy natin pabagsak na dumadaus-dus na. Paano natin nasabi? Pambira naman. Presyo na lang ng bilihin. Kamatis, 30 pesos.
Di ba? Minsan umaabot pa ng 40. Oh. Di ba? Yung pa lang, alam na ho natin na yun talagang pinaglalaban at walang politika doon. Wala naman pong tinaas ang kamay, wala naman pong pinagsalitang iba. Alam niyo ho ba na hindi ho nag-imbita ang Iglesia ni Cristo? Napakinggan ko yan eh. Sila ho ay pumupunta lang ng kusa mga politiko. Pumupunta lang sila in support. Ibig sabihin, they were there not as a guest, but as a participants. Siguro naman, kalayaan ng bawat Pilipino, according to our Bill of Rights, na kalayaan ng bawat Pilipino, including politician, na ilabas nila ang kanilang expression. Freedom of speech. Hindi nga ako sila nagsalita eh. Pero man lang yung kanilang presensya ay pagpapakita ng kanilang expression na ayaw na nila ng politika at ang gusto lang nila ay maayos ang ating bayan. Yun po yun. As a matter of fact, siguro may mga DDS din nagpunta doon. Malamang sa malamang, di ba? Pagka binabanggit yung pangalan ng presidente, naaasiwa. Di ba? Yung iba, aminin na natin, yung iba mga nagpunta doon. Oh. Pero gayon pa man, paulit-ulit, pinapanalangin pa ang presidente ng Pilipinas. It is not against Marcos. It's not politics. It's really the problem. Nilambas niya yung Quadcom, yung ginagawa namin sa Quadcom. Kaya kasi palpak talagang talaga eh. at nandoon din yung mga candidates ng Duterte, 'di ba? Na nandoon pa sa harap. Kaya talagang political ito. Kaya, Attorney Conti, if you were Are you there? Nasa harap sila pero nakatakip. Nakita ko yun eh. Kasi alam mo kung bakit? Lumapit ako sa kanila eh. Bakit ako lumapit? Kasi wala namang camera, di mo makikita ng tao eh. May picture pa nga ako eh. Nandun mismo sila nakaupo sa parang, anong tawag doon, yung hagdan doon. Yeah? O, di ba? O. to run for politics, or if you are a current politician or public officer, would you go and participate in one of those rallies, whether 13 or 31? Sa 31, nandun ako. Ako po, actually, nominee ako ng Bayan Muna. Oh, ayun. Tablado yung hindi nakuha nito yung yung pinupunto ng host eh. Kasi sinabi nitong ni Castro, kita mo nga dami ng politician diyan. So political 'yan. Biglang yung host na sabi, ikaw, kung sakaling politiko ka, pupunta ka ba sa mga rallying ganyan? Oo naman, proud pa siya, January 30. As a matter of fact, nominee ako ng Bayan Muna. So, ibig sabihin, talagang kayo ay namumulitika. Yan ang sinasabi ninyo. Di ba? Proud na proud pa kayo. Number 5. Kasama ko po dyan si Attorney Nery Colmenares, si Attorney Ferdy. Ayan. Nag-promote pa. Kaya Bayan Muna, laglag natin yan, yung Bayan Muna na yan. Mga kababayan, let us not just campaign for people that we want. Kung sa Senate, o kaya mga party list, o kaya mga congressman natin. Pwede naman tayo mag-campaign against these people. Tingnan mo, boboto mo ba yung ganyan? Hindi na boto yung mga ganyan, Ni Kaloy Zarate and ni Ferdy Gaite. Number 1, 2, 3. Bangko ako. Pero, these rallies are political at walang pumipigil para suportahan yung tao. Ngayon, medyo na-concern lang ako, na kanina binabagit kasi yung in terms of numbers. Yes, the military will come out if there's numbers, but are we looking at a people power 2, 3, 4? Ganyan ba? Ako hindi pa nga sa ganun eh. Pagpapakita pa lang ng suporta. Kaya kung babalik sa impeachment, what we need are 103 congressmen. What we need to proceed with whatever complaint, yung ebidensya, etc. So we need to focus on these particular things. But if you want a revolution, well, we can give it to you. Kung ang tingin ba ng taong bayan, kaguluhan ang sagot ngayon, kailangan mag-ayos-ayos tayo. Pero hindi ko kaguluhan. Explain ko sa iyo, attorney to, alam ko eh. Attorney. Kung mali ako, sabihin mo na lang. Explain ko sa iyo, hindi kaguluhan. Kasi sometimes, alam mo,
Ganito yan eh. Parang isang taong may sakit. Halimbawa, isang tao may sakit na kailangan niyang magpagamot. Cancer patient, di ba? Kailangan niya magpagamot, magkikimo siya, tsaka kung ano, mga radiation, di ba? Medyo may pain yun. I know that because my mother went through it, di ba? May pain yun. Does it mean the doctor wants to harm my mom? Bakit niya pinakimo? No. Sometimes it is necessary to be hurt so that you will be healed. Correct? Sa buhay, pangaralan kita ng kaperaso lang, ha? I'll give you a little of the perspective in life. Sa buhay, minsan pinapadaan tayo ng Panginoon sa mga sakit sa buhay. Like sabihin na natin, separation. Pinapadaan tayo dyan. O kaya hardship. It is not because God wants us to be destroyed. Sa matter of fact, kabaligtaran yun. He wants us to be stronger. Kaya niya tayo hinahayaan dumaan sa ganyang pagsusubok, mga ganyang pagsubok. Ibig sabihin, it is not God's intention na bumagsak tayo. Pag minsan nasasaktan tayo o di kaya meron tayong pinagdadaan ng matindi, lungkot, depression, minsan hindi. Sometimes it's God's way of waking us up. Sometimes it's God's way na para ho tayo ay mas maunawaan natin ng bagay-bagay. And after that, we will come out stronger person. So, anong relationship niya sa bansa? Yung sinasabi mo na kaya yung ba sinasabi ni Panelo para magkagulo? Hindi. Sometimes, I'm not saying this is the time, but sometimes, we need a little of, alam mo yun, shakening. Whatever, basta in legal way, okay? In legal way, to shaken our country, a little chaos para maayos yung bansa. Sometimes we need that. Tama, mali. As a matter of fact, meron pa nga kayong ginagamit na example dyan, yung EDSA nyo. Yung unang EDSA. Di ba? Magulo. Nagkaroon ng pagbabaliktad. Na-shaken ng konstitusyon. Lahat na supposedly, dapat aayusin ng bansa. Hindi na ayos. Lalong gumulo. Pero ayun ang ibig ko sabihin, mga kababayan. Hindi naman sinasabi ni Panelo na banggulo yung mga army. Hindi! Wala siya sinasabing ganun. Hindi, ang sinasabi lang, magising yung iba nating mga uniform personnel at maunawaan. Tingnan nyo, nasusunod pa ba ang konstitusyon na inyong dapat pinoprotektahan? It's for you to evaluate. Sometimes the pain, the hardship na pinagdadaanan natin bilang isang bayan, dahilan po yan para tayo ay mabago at maayos. Di ba? Alam mo ho ba? Ito, para lang sa kaalaman mo. Ewan ko kung alam mo to. Hindi mo ba alam sa ibang bansa mas nag-e-excel ang mga Pilipino na OFW, mga Filipino worker more than other countries? Kasi tayo sanay. Sanay sa hirap. Sanay sa lahat ng bagay. Lahat ng trabaho, alam natin. Kasi nga tayo all around tayo eh. Di ba? Sa bahay natin. Paggaling tayo sa mahirap, nagiging electrician, tubero, lahat ginagawa natin. Diba? Ang tindi nung paghihirap na yun. Magtataka ka, bakit ka naghihirap ng gano'n? Nung naging OFW ka ngayon. Pagpunta mo ng ibang bansa, mas magagaling ka sa ibang lahi. Bakit? Lahat alam mo eh. Pag inuto sa'yo, bahala. Relax, namatay lang ang tubig. Akong bahala, barado lang. Sus! Kahit hindi yun hindi yun ang description mo, teacher ang pinasok mo. Kaya lang nagka-problema sa school. Di ba? Halimbawa, nagka-problema sa school. Bumara yung CR. Relax lang. Cool lang ang kailangan niyan. Ayos na yan. Yun ang tinatawag natin na dumaan sa paghihirap yung tao, nagkaroon ng chaos sa buhay niya, pero mas nag-excel siya. So, ganun din yung sinasabi, we are not asking for gulo. Walang ganun. Ang sinasabi natin dito, gusto natin maayos ang bayan natin. Ngayon, yung ginawang step ng INC para magising ang bawat Pilipino at bawat sekta ng ating bayan,
Kasi alam mo, marami nagising. Hindi lamang po ang mga uniform personnel. Even the business side o yung mga businessman natin, nagising doon sa ginawa ng INC. O, di ba? Yun ang sinasabi natin, madam. Ang importante, siguro, para sa 2025 elections, Dapat hindi na mabago kayo maboto. Yun ang importante doon. Dapat hindi na kayo maboto. Yun talaga importante doon. Di ba? talaga yung itsura, mabago talaga yung karakter, hindi yung same-same na lang. Sec Manila, before we go to question and answer, no, I just want to get your final insights with respect to all of these rallies nung nakaraan at meron pang darating itong 2 days within the month, 2. What's the significance? What's the impact? How can it help or not help the impeachment efforts? Ang napansin ko lang, Nga pindot ni Sir. Sige, wag mo tapikin ng ang ulo, napansin masakit ko, siya. yung mga grupo, parang more on anti-Congress eh. Oo. Tingnan mo yung, Ay, Congress. kasi tingnan mo yung statement ni Tony Carpio, more on kung Congress ang binibili niya eh. Ito namang sa Luneta, parang antay din. Kasi nga, huwag na kayo mag-impeach. Diba? Parang antay yun. Ewan ko itong grupo ng mga pare. Most likely, antay rin yan eh. Anti-government pero parang nakakonsentrate sa Kongreso. Bakit kaya? Okay. Di ba? Yan ang napansin ko. Parang more on parang hindi BBM eh. Parang more on Congress. Parang Kasi talaga, sila naman yun ang gugulo sa bayan natin eh. Yung Congress eh. Di ba? Ay nako. Ay nako. sinisisi na nagsimula ang gulo dyan sa Kongreso eh. Kung tutusin, kasi yung bola nasa kanila. Oo. Talagang yung mga tao, especially yung sinasabi nating mga supporters, tsaka yung mga complainants sa impeachment, syempre ay pupush talaga nila yung Congress. So not necessarily naman na antay. Pushing the Congress talaga na gawin na yung kanilang mandato. So yun yung ating yung ating sinusulong na kung hindi pa ngayon kailan. No, but referring to I'm referring dun sa mga contentong messages. Parang effectively sila magnanakaw kayo. Basahin mong mabuti, yun ang punto talaga eh. You've been plundering this country for so long, ganun eh. Antitindi. Sa totoo lang, nagugulat ako sa mga narrative ni Carpio, pati si Drilon, bumanat na rin. Si Frank. Binasa ko nga sa programa ko kahapon yung 2 open letters. With that, I think let's open our forum to our media. Go ahead po. Diba? Tama si Sec Panelo eh. Lahat ngayon, ang puna talaga yung Congress. Yun talaga ang umabuso sa kapangyarihan, naging walang niya. Sila talaga eh. Ako, may I suggest to the President, kung gusto mo talaga maayos bayan natin, ayusin mo itong pinsan mo. Wala talaga eh. Unless ayaw ninyo maayos. Unless kayo talaga ang pinuno ng kaguluhan. Pero kasi marami akong kakilala. Marami akong ito mga legit to mga legit na kakilala. Mga legit na encounter with BBM, including me. Si BBM parang yan eh. Chillax lang na tao yan. Si BBM yung tipong hindi yan alam mo yun, hindi siya hands-on. Kaya tuloy, yung mga nakapaligid, inaabuso siya. Kaya lang, it's about time, Mr. President, na makialam kayo. It's about time na gumalaw kayo at pagsabihan nyo na itong pinsan ninyo. Kung hindi talaga kaya, tanggalin nyo na lang ho. Kasi siya ang nagiging cause ng gulo sa bayan natin. Same procedure tayo. Introduce yourself, the company or the media company that you work for, and then kung sino yung gusto niyong tanungin. Go ahead, please. Hello, magandang umaga po. Salamat po, Rockling, sa pag-imbita sa mga media ngayon. Ako po si Ed K. Usman, isang Moro, taga Mindanao po, pero naka-based ng Manila. 40 years in the media industry, starting with Evening Post, the Manila Bulletin. Pero I have my own news site now, Site and Digital News.
Ang tanong ko po, sir, kanina po, sinabi ni Atty. Conte, that was a very brave thing to say. Nandiyan po si Congresswoman Castro, yung tungkol sa mga ayuda, AKAP, na bakit nagkaroon ng ang mga congressmen, congresswoman ng budget sa sarili. Trabaho nila, gumawa ng batas. Kung ang nakarinig niyan, taga Korea, Taiwan o Japan, baka magharakiri. Ma'am, ano po yung comment nyo na tinatawag na magnanakaw ang Kongreso po? Salamat po. Well, siguro with due respect po kay Attorney Panelo, no, yung tungkol doon sa issue ng, or sa term ng magnanakaw ang Kongreso. Sagutin mo muna yung tanong. Didepensa mo na naman yung amo mo eh. Eto, halata dumidepensa sa amo. Magnanakaw ang Kongreso. So, hindi po ako privy din sa kanyang sinasabi. Hindi kayo payag doon, hindi kayo favor doon na talaga magnanakaw ang Congress? Psst. Kabagay. Sino ba nga amin? Kung ikaw ba naman masaya, maligaya. So, yun, siguro sasagutin ko na lang po yung mga ayuda na nakapaloob doon sa budget. So, yun po ba yung tinutukoy ninyo? At kung bakit numalahok ang mga kongresista doon sa mga distribution nitong mga ayuda na ito? Well, in the general sense ng ayuda or subsidy sa ating mga mamamayan, di naman po masama yung ayuda. Kaya ang problema lang natin dito ay dapat defined itong mga ayuda na ito na talagang magiging effective ito sa pagtulong sa ating mga mamamayan. Halimbawa, katulad po kami, kumihingi din po kami ng ayuda para doon sa mga mingi ng mga magsasaka na naapektuhan ng oil spill sa Mindoro dati. Inamin niya, humihingi rin sila ng ayuda. Sabi ko sa'yo shut up ka na lang Lalabas at lalabas na yung talagang mga, bakit ito kanyo hindi nyo trabaho yan ang mamigay ng ayuda. Kailan sa ating batas na ang mga congressman ang kailangan mamigay ng ayuda? Sabi ko sa'yo, tumahimik ka lang, nalalo ka napapahamak. Madam, ang description ng isang, ang pinaka-main na trabaho at saka masasabi natin yan lang ang talagang dapat i-focus ninyo ay yung batas. Magpatupad ng hindi magpatupad, gumawa ng batas, siguraduhin napapatupad ito. Kaya nga may overseeing kayo, di ba? Pwede nyo ipatawag yung departamento pag may batas kayo. O, ba't di nasusunod tong batas? Ano nangyari dito? At the same time, yung budget. Yan ang description ng hindi mamigay ng ayuda. Yan ay nakagawian na lang na lumalapit sa congressman para humingi ng pera. Nakagawian na lang yan. That's a trap away. Hindi dapat ganyan. Ang gumagawa niyan dapat departamento na executive branch, DSWD. Ang dami pang ibang departamento na dapat sila ang gumagawa, hindi kayo. So dyan pa lang, nilaglag mo na yung sarili mo. So inihingi natin yan dahil nakita naman natin na nawalan talaga ng kabuhayan. So may iba't iba kasing klaseng ayuda no? Kailan dumami na nga. At hindi naging hindi naging masyadong defined, lalong-lalo na yung AKAP. No? Lalong-lalo na yung AKAP. At ang problema pa dito, Fred, no? Yes, no? Nilahukan pa ito ng mga politiko na dapat ay hindi. I think para madiwanagan tayo, no? Kasi I think Attorney Conte was already trying to explain that Supreme Court case that decided against the pork barrel, or known as PDAF. Ano po ba, ma'am, just, a very brief summary. Ano po bang sinabi ng Supreme Court regarding PDAF against its constitutionality? In simple terms, ang sabi ay hindi responsibilidad ng Kongreso
ang magpamahagi per se ng pera. Pero meron siyang responsibilidad na gumawa ng Batas. budget. Siya ngayong O nga, budget at saka batas. Oh, ikaw na mismo nagsabi. Yan ang yan ang sinabi ng Supreme Court. Although that's ewan ko, wala akong tiwala sa iyo, pero yan ang sinabi, oh. May role ang Kongreso sa paggawa ng budget, pero din sa pagpapamigay bilang individual na mga miyembro, kailangan may maayos na restrictions. I agree yung sinasabi ni Kong Franz. Hindi ko sinasabing hindi dapat na magkaroon ng role ang mga kongreso sa budget. Sige, Ang hirap ipaliwanag. Sinabi mo na eh. Hindi dapat sila namimigay. Hindi, kinakampihan ko pa rin si kasi nga kasamahan mo. Buking! Gago! Buking! Alam mo, papalitan ko na yung pangalan ng channel ko, Booking by na. Kasi dami nating nabubuking dito eh. Kasi alam nyo, madam, keep quiet na lang kayo para walang nabubuking. Kasi nahuhuli kayo sa sarili nyo salita. Ang hirap ipaliwanag ka tuloy. Sandali, mali na sabi ko, sinabi ng Supreme Court, ang trabaho mag-ayos ng budget. Pero, hindi, tama pa rin pa si Franz Castro. Booking. May tawag sa ganyan. Bukininam. gumagawa ng budget eh. O ngayon, Pero ang particular sigurong dapat tirahin in moving forward, yung practice na ibibigay ng congressman at sasabihin, parang sa akin galing ito. so sumasang-ayon ka sa congressman na kasama ng DSWD na namimigay ng ayuda? Madam! Gago! Ang hirap magpalusot dahil yung kasama nyo nadulas na namimigay sila ng ayuda. Gago! Kasi daldal ninyo eh. Yan ang problema sa inyo eh. Dapat huwag na kayo magpa-interview. Hindi, galing sa kaban yan ng bayan, galing yan sa'yo at sa tax mo. Ganon ang importanteng pagpapaliwanag. Kaya, ang mas kadikit pa nito, yung anti-EPAL law or anti-EPAL provisions. Na Ayan. hindi pwedeng itong tulay ay pinagawa ni congressman, mayor, yan. Hindi. Bakit sumasama pa sila para mamigay? Naman niloloko mo naman kami. Ano yun? Sumama lang sila kasi gusto nila makita na namimigay yung DSWD. Tapos puro pangalan nila. Sinasabi mo na, yung logic mo sablay. Sorry madam. I'm really sorry but I have to correct you. Sinasabi mo yung anti-EPAL law na yung picture nila nandun. Paggawa ito ni ganito. Hindi mo ba pareho din yun? Doon sa hindi mo nga nilagay yung picture mo, nandun ka naman. Mas malala yun. Wala nga sa picture, pero live na andun ka. Di ba? Madam, am I right or am I correct? Problema kasi, madam, sana nung nakita ninyong mali na yung sinabi ni Franz Castro, tumahimik na lang kayo. EPAL yung, nandun yung picture, nandun yung pangalan, pero hindi EPAL yung, nandun yung kandidato. Nandun yung politiko, nandun yung congressman sa stage. Siyempre, malamang, maya't maya ang banggit ng host. Oy, maraming salamat sa ating congressman na malapit sa inyo. Maraming salamat dahil kay congressman naging posible ang pagbibigay ng ayuda. Ako may suggestion ako dito sa grupo nila. Huwag nyo nang pagsasalitain si Franz Castro, mapapahamak talaga kayo. Pera ng congressman mismo, hindi pera ng politiko mismo ang ginagastos sa ating mga government infrastructure projects. Naka po. Pera ng taong bayan. Naka po. Kaya hindi dapat yung congressman ang papasalamatan o kaya mismo sasabihin na siya ang may gawa. Walang credit grabbing dahil trabaho niya naman talaga ang gumawa ng infrastructure project at bigyan niya ng pondo. Pero para
pang-akunin na Hirap na- sarili mo. Hirap na hirap na Ayan ang hindi paliwanag. pwede. Kung ako siguro yung kasama ni Franz Castro, mag-walkout na lang ako. Bakit kaya Tony Cote hanggang ngayon may nakikita pa ako sa kapaligiran na ito ay brought to you by or May picture pa no? Tapos picture, may lahat. iba-ibang hat. Ambulansya, fire truck, building, eskwelahan, tulay. Bakit hanggang ngayon? Nadoon pa kaya yan? Ako tingin ko nasanay tayo, tapos tinolerate na natin. Yun na Nung nga. sinimulan ni Nasanay tayo na namimigay pati yung mga congressman. Ang hirap ipalusot niyan, mga kababayan. yan, di parang, kakaiba yan. Nung una pa noon, hindi naman eh. Nung bata ako, wala akong nakikita ang ganyan na masyadong Pagdating lang ng eleksyon, biglang may picture na. Pero ngayon, mapa-eleksyon o hindi, happy undas. Happy ganyan. Yes. Oh, tapos yung tipong hindi mo na makikita yung kalsada. Kaya, palagi ko tayo rin, kailangan hindi natin tanggapin. Kailangan i-reject natin yung ganitong proseso. At natutuwa ako na merong mga politiko na tinatatwayan. And even mula sa mga totoong party list representatives hanggang dun sa mga local government officials na hindi ko lalagyan ng label ang mga bag, ay yung mga go-bat, yung Christmas packages. Walang label, walang pangalan. Nakalagay lang ay local government unit. Two things. I'd like to correct the disimpression ni Congresswoman Castro. Hindi ako nagsasabing magnanakaw ang Congresswoman. Sinasabi ko, yung content ng lahat ng mga open letters coming from Tony Carpio, pati si Drilon, kasama na yung open letter ng mga retired generals, officers, hindi lang linya eh. In fact, maraming open letters na lumalabas, sinasabi nila kung sino sila. Ang sinasabi ko, yun ang impression na kapko ko sa kanila. Pangalawa, yung sa budget naman, ever since kontrang-kontra talaga ako na mga members ng Congress, umapasok diyan sa mga services, yung pagdidistribute. Dapat talaga wala yan eh. Dapat executive lang talaga yan eh. Dapat focus lang sila sa legislation. Pero tinolerate natin ang tinolerate hanggang naging dambuhana na. Kasi yan ang source of corruption. Kung wala silang access dyan, wala silang makukuha. Correct. Okay. Next question, please. Pagkilo Baskis po, Teleradio Servicio. Kay Attorney Panelo po, ay hingi lang po ng reaction. Although Attorney Conti and Conference can also comment on this. But Sec Panelo, yung reacts lang po regarding dun sa disbarment complaint na inihain po kay former PRRD sa SC po kaninang umaga. Can we get a reaction? Anong basis na ng disbarment? Wala pa po sinasabi so far, pero ang gusto po nila ay, ang nag-file po ay yung mga victims daw po ng EJK and Human Rights Advocate. And yun nga po, gusto nilang ipa-disbar or tanggalan po ng lisensya bilang abogado si PRRD. Hayaan na natin yung kung saan sila nag-file at sila mag-resolve yung mga complaints na. Pero on your camp po ba, confident po ba na madidismiss yung case regarding this box? Hindi ko alam po anong magiging desisyon. Ayan siya na mag-iimbestiga sa disbarment. What? We'll leave it to them. Kausap niyo po ba si KRRD about that, sir? Hindi pa. Nung magkausap kami, kasi I was in Davao the night before. Wala pa yun eh. So hindi namin napag-usapan. So hindi pa rin po siya. Ang napag-usapan namin, he is deeply concerned of what is happening in the country. Ayaw niya ng bloodshed. Sana raw magbago na yung administrasyon. Magkaroon tayo ng pagkakaisa lahat. Ayaw niya ng mga impeachment. Tuloy-tuloy na lang yung trabaho ng gobyerno. So hindi pa po siya na-inform regarding na may nag-file na nga po ng disbarment case against sa Wala pa. By this time, tulog pa yan. Usually, nagigising alas 7 ng gabi. Natutulog lang alas 7 ng umaga. Sir, sa tingin niyo, dapat na para na disbarment? Kaya inyo dapat daw sa paano disbarment? Kaya nga tinatanong ko anong basis eh. I have to know the basis. Okay. Hold up guys. Let's have ordered sa question and answer natin, no? Meron nakapili. Do you have some more? One more. Ay, comment ma'am.
Sige, Dodi, go ahead. Baka mayroon mag-respond pa to this lovely lady's question. Yung Ano? disbarment daw. Do you have any comments, ma'am? Ngayon na ba yung final? Ngayong umaga, yung disbarment? Well, hindi ako abogado, no? So, hindi ko alam yung mga basis ng IBP o sa Supreme Court ba yan, kung ano yung mga basis dun sa disbarment. Tingnan nyo, hindi daw siya abogado kaya hindi niya alam yung basis. Pero, Pero personally, para sa akin, no, dapat lang ma-disbar. Doon, pero hindi niya alam. Hindi niya alam ang basis ng disbarment kung ano kasi hindi nga daw siya sa abogado. Pero para sa kanya, dapat daw ma-disbar. Hindi mo pala alam bakit mo pa pinadidisbar. Ang bira ka. Ang sakit mo sa bangs. Ang bira to si Franz Castro. sa nangyaring, yung involvement ni President Duterte, no, doon sa EJK, nung panahon niya. Yung mga ginagawa niyang mga pagmumura, na hindi dapat yata ginagawa yon ng mga abogado, 'di ba? Yung mga ginagawa niyang misogynist na mga statement na hindi dapat ginagawa yon ng isang abogado. So kung yun yung basihan, so para sa akin dapat siya ma-disbar. Siguro just clarify ko lang, no? Hindi pala alam. Kasi Sec Manila, I used to be part of the Commission on Bar Discipline sa IBP. Meron kasing 4 general duties ang abogado. Duty to the profession, duty to your client, duty to the court, and duty to society. So, hindi natin alam kung ano yung ginamit na ground. So, very difficult to speculate at this time. Okay? Go ahead. Good morning. Ano kaya hinihintay ni House Speaker Romualdez Na? para umpisahan ang impeachment process? Ano ba yan? Bumabalaan sa Pakisagot, Franz Castro. Sigurado ako, lagi mong kausap si Romualdez eh. Go! tingin ba bumabalanse siya? Okay, ano kailangan niya para mahimasmasan siya na dapat simulan na yung impeachment process? Saka yung pangalawa, related. Diba dapat sumunod sila sa batas? Or talagang kung merong ganyang initiatives for impeachment sa lower house, diba sumunod sila sa batas at isulong nila at walang silang magpa-pressure sa Iglesia ni Cristo o sa anong simbahan o na denomination. Ano kaya kailangan ni Speaker Romualdez para may masmasan siya sa bisita po natin? Tama po, naniniwala po ako dun sa inyo, no, na dapat talaga gampanan na ng Kongreso yung kanilang katungkulan. Dito na kapag may sinabmit na impeachment ay dapat na aksyonan. Pero siguro po, kagaya na sinabi ko kanina, baka nagbabala-balanse pa ang leadership ng Kongreso, no? Kasi pagkatapos ako personally, alam ko may makukuha talaga yung 103 na yan. Kapag nagkaroon ng party decisions talaga na talagang ituloy itong impeachment. Kaya lang, ang nagiging problema siguro, tinatansya rin nila yung composition ng Senate sa ngayon. No? Kaya siguro, yun ang tinitignan po nila siguro. Ayos. Tagapagsalitaan ni Romualdez. Merong part dito na balikan ko lang yung sa part Sec na Manelo. sinabi nito ni Castro yung sinungaling eh. Sandali Sinasabi nating mga supporters, tsaka yung mga complainants sa impeachment, These rallies are para sa Sandali ibang mga issues. Matanong ko lang sa inyo, ma'am, but what's your take on those public officers or politicians who participate or who appear in the rallies? Is that a good thing, a bad thing? Ano po bang tingin niyo ron? Ito yung nagpatunay na hindi talaga sinasabi kasi ng leadership nung January 13 na ito ay not political, pero nagpapatunay ito ng kasinungalingan. So diyan tinawag ni Castro na kasinungalingan. Sinungaling ang iglesia. Kasi parang sinasabi niya dito na hindi politika, pero kita nyo naman nandun yung mga politiko. So ibig sabihin, ito isang kasinungalingan. Sinungaling daw kayo mga taga-iglesia. Grabe. Madam, ingat ka sa mga sinasabing binibitawan mong gayaan. Di maganda, magagalit sa yung mga kababayan nating iglesia. Mga taga-iglesia, dapat mangampanya kayo against the end. Naman di ho sila ganun kasi. Hindi ho sila yun na tahimik po ang iglesia.
Kaya nga binibigay lang nila yung sinusuportahan nila sa mga kapatiran nila the day before para hindi sila nangangampanya laban sa iba. Pero gayon pa man, mantakin mo una, tinawag kayo na mapagkunwari. Pangalawa, tinawag kayong sinungaling dahil pinayagan nyo naman daw yung mga politiko na yan. Tapos sasabihin nyo, hindi political yan. Sinungaling daw yun. Naku po, mga taga-iglesia. Hindi maganda itong sinasabi ni Castro. Ikaw naman, Castro, hindi naman tama yan. Hindi naman sila nagsisinungaling. Hindi nga nila pinagsalita yung mga kandidato doon. Si Marcoleta, hindi ho siya nagsalita doon bilang kandidato. Siya po'y bilang kapatiran at bilang witness noong pinaglalaban ng Iglesia ni Cristo na mali. Yung pamumulitika, di ba? Yung na hindi due process. Binanggit nung kanilang ministro yun eh. We are not against the impeachment. We are against yung process, yung due process. Inulit po ni yan. At pinaliwanag ni Marcoleta na ito yung mga hindi nasusunod na proseso. Tama, mali. Kaya ako sa'yo, madam, magbalot-balot ka na. Hindi, magbalot-balot ka na. Mukhang hindi ka na makakaulit sa kamera. Next time siguro, set up na lang para hindi magkamali-mali mga sinasabi mo. Sa bagay, sabi nga nila, the abundance of the heart, the mouth speaks. So talagang, kung ano laman ng puso, sasabihin mo, madam, wala tayo magawa dyan. So hanggang dito na lang po muna tayo mga banateros. Sa susunod nating upload, panoorin po natin. Subscribe din po kayo kung may pagkakataon. Click nyo na yung notification bell para pag naglalabas ako ng video, kayo po ay nai-inform. Uy, maraming salamat po sa mga namimit natin, na mga kababayan natin. Kahapon, marami tayong mga namit. Nakita sa karsada, sa restaurant, sa mga security guard. Uy, maraming salamat sa inyong panonood. Nakalimutan ko na yung pangalan. Pinababati pa naman ikaw ni Mocha. Sorry naman. Mahina po talaga ako sa pangalan. Sa mukha, I have a photographic mind. But not sa pagdating sa pangalan, makakalimutin ako. Okay, maraming salamat po. God